Pilipinas, ang oras pa 6:39. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal, kasamang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. 28 na. Bakit kanyo napaka-significant, ano? Napaka-particular sa pecha dahil po Swell Day na kailan ba yung katapusan? Katapusan is on Sunday, so magsisweldo na tayo either tomorrow or on Saturday para sa mga nagsisweldo ng katapusan 15. Ayan, excited na ba? Legal. Pero magbe-Vermont na naman, ano? Nako, ayan na naman ang mas matindi pang traffic. But anyway, samahan niyo po hanggang 7:30 ng gabi. Pag-uusapan po natin. May 2 taong may hawak ng tax declaration sa iisang parsela ng lupa. Sino sa kanila ang may karapatan? Usapang Legal. If you have questions, 0919-282-6485. At syempre pa, live po tayo sa mga cable channels tonight. Pwede din po kayong magpadala ng inyong questions dito sa DZRH News Television, Facebook Live, bilang comment o kaya naman sa DZRH TV 4K live stream. Mukhang may problema ang ating DZRH News. Doon na lang po kayo manood sa DZRH News Television. Ayan. Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Ayan. So, yan po ang ating tatalakayin, yung 2 tax deck, iisang lupa, no? Paano nagkaganito? Sino ang may karapatan sa kanila, no? Assuming po na walang title, kapag po kasi may title, no? Syempre, mananaig ang taong merong hawak na kopya or merong kopya ng titulo sa kanyang pangalan. Usapang Legal. So kung kami ni Sofia Gans ay nag-aagaw sa isang parsela ng lupa at si Sofia Gans ay may title under her name, samantalang ako ay merong tax declaration, mananaig, no, ang titulo at ang karapatan ni Sofia Gans. Maliban na lamang kung na-acquire niya ang titulo na ito sa pamamagitan ng fraud, manipulation, ng deceit o panloloko. Ayan. Usapang Legal. Dahil, no, ang titulo po, especially under ng Torrens system, ang Torrens title po ay indivisible, hindi basta-basta magagapi, hindi basta-basta matatalo ng anupaman, maliban na lamang kung mapatutunayan ng umaangkin dito na ito ay nakuha sa pamamagitan ng panloloko, pangneneno. Usapang Legal. Pero kung pareho pong walang title at wala pong registration under the Torrens system ang isang parsela ng lupa at may 2 tax deck conflicting dahil sa magkaibang tao, no? Titingnan din po natin sino ba ang pumuposisyon, ang nakaposisyon sa property. Dahil ang tax declaration or pagbabayad ng amilyar coupled with possession of the property ay could lead to a valid title. Usapang Legal. Padala na po ang inyong mga questions, by the way. Napakarami po nating questions tonight dahil maraming, ilang episodes tayo na ang tinalakay natin ay utang problems, interest and utang. Ay dahil dyan na tenga po yung napakaraming mga questions. Miss Magdalena Martin, makinig ka. Dahil yung question mo na ipinadala sa atin ay kasama sa mga sasagutin natin tonight. No? So, napakahalaga po ng ating discussion because we know napakarami po sa atin na merong tax
tax declaration lamang na pinanghahawakan. Yung iba talagang hindi pa na-a-applyan ng title, yung iba nagkakaproblema, yung iba mag-a-apply pala ng tax deck. Ay siguro next episode natin paano makapag-apply ng tax declaration sa unang pagkakataon lamang. Yan na lang sa Tuesday. Miss Gael. Miss Gael Enriquez, i-remind mo ako ang ating online PA. Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa iyo, Jericho Ferrer. Masasabi ko pa sana Jericho Rosales Eduardo Narvaez, gayon din sa iyo. Yung mga iba pang nanonood sa atin, konti lang ang nanonood sa atin kasi hindi tayo naka-live sa Facebook ng DZRH News. Nagka-problema yata. Miss Gael, Miss Joy Garimbao, gayon din sa iyo. Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano at si Roxanne Costo, si Tita Ami Miraflor Garcia, gayon din Jody Sai at Miss Joy Garimbao. Chiquito, yan, nagpo-propose na kay nagpo-propose na kay Gael. Usapang Legal. Yun pong mga nanonood sa atin sa YouTube at sa Facebook, pwede po ninyong i-share ang ating discussion tonight para mas marami pa ang matuto dahil common po itong question na ito. Parehong walang title, merong tax declaration, so napakahalaga yung yung tax declaration mo or pagbabayad mo ng amilyar, ikaw din ang nakaposisyon or if not, at least with your authority o kaya nang pinarenta mo ito o kaya ay meron kang katiwala. Yun. No? Kasi meron tayong tinatawag na constructive na possession. Usapang Legal. At syempre, napakahalaga din, you possess the property, you claim the property in the concept of an owner, sa konsepto ng pagmamay-ari. Anong ibig sabihin nito? Ibig pong sabihin, pumuposisyon ka doon dahil naniniwala ka at kumbinsido ka na ikaw ang may title, ikaw ang may karapatan, not necessarily a physical title, ikaw ang may karapatan na pumosisyon o may kapangyarihan sa property dahil ikaw ang may-ari nito, bagaman at ang pinakamatibay na pruweba o ebidensya ng pagmamay-ari ay ang titulo sa ilalim ng torrent system. Usapang Legal. Ayan, sa magko-commercial po muna tayo, pwede po ninyong i-share ang ating discussion tonight at pwede na rin pong ipadala ang inyong mga questions sa DZRH News Facebook page, DZRH News Television Facebook page o kaya naman sa DZRH TV 4K live stream bilang comment. Magbabalik po tayo, ilan lang munang mga paalala, dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasama Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin tungkol sa tax declaration. Sinong may karapatan kung dalawang tao ang naghahawak ng tax declaration sa iisang property under sa magkaibang pangalan, napakalaking problema po nito. Binanggit na po natin, mahalaga na yung taong yung isa, for sure, iisa lang doon ang merong actual na possession. Ano po ba? Di ba? Sigurado po dyan, hindi naman parehong silang dalawa nakatira doon sa iisang property, di ba? Na dalawang claimant. Maliban na lamang kung talagang magkasama talaga sila. Marami pong mga pagkakataon na nangyayari dahil doon sa mga hindi natitituluhan, yung iba ay may mga pagmamaniobrang ginagawa. Common din ito na nagiging ugat ng double sale. Kaya naman, napakahalaga, tax declaration, aktual na pagbabayad ng amilyar regularly, ibig sabihin taon-taon, at the same time, nakaposisyon sa property. Yun pong gumagawa nito ang siyang mas may mabigat na karapatan over the property. Usapang Legal. Pero syempre, iba pa rin po yung mga ebidensya, Like for example, ano yung pinag-ugatan? Paano mo na-acquire ang property na yon? Anong katibayan mo? Is it via deed of sale? O pumunta ka na lang dyan? Nakita mo, walang tao. Bakanteng lote, tirhan ko kaya. Hindi po yun basta-basta ganoon. Kailangan may pinag-uugatan ang iyong pagtira dyan or pag-occupy ng property. Pwedeng via deed of sale,
no? A deed of assignment, no? O kaya ay sale of rights, o kung ano mang, o kaya naman ay extrajudicial settlement of estate, deed of assignment, ano pa ba? Deed of donation. So, kailangang may pinag-uugatan o kaya naman grant, no? Ng kung sino man, grant ng gobyerno. Usapang Legal. So, kailangan din pong maipakita yung actual na pagbabayad ng buwis. Kasi maaring dineclare mo siya for tax purposes, pero hindi mo na binayaran yung amilyar taon-taon dahil ang amilyar po, no, binabayaran taon-taon. And speaking of which, no, bear season na naman. Simula po na ng pagbabayad ng advance na pagbabayad or maagang pagbabayad ng amilyar, kung saan marami po sa ating mga local government units ang nagbibigay ng 20% diskwento kapag mas maaga ang pagbabayad ng buwis. Usapang Legal. So again, kung ikaw po ay nasa ganitong posisyon or nasa ganitong sitwasyon, no, dapat tumira ka na dun sa area na may ibang claimant. Tiyakin mo. Pati yung mga resibo nasa pangalan mo. Regular na binabayaran ang buwis kasi baka mamaya dyan, maunahan ka magbayad. Meron akong kliyente, maikwento ko lang, hindi ko nang babanggitan ng detalye. Siya po ay merong property. Tax declaration lang din ang meron siya. May tax declaration din ang ibang tao. Nag-uunahan sila taon-taon. Nag-uunahan sila taon-taon na magbayad ng amilyar. Usapang Legal. Kapag kaganyan, syempre bayaran mo na in advance, di ba? Pero ang punto dyan, sino sa kanilang dalawa, sa inyong dalawa, ang nakaposesyon? Again, yung actual possession at actual payment of amilyar, napakahalaga at patunay kung paano mo na-acquire ang property. Anong dokumento? Ito yung linking document. Anong ibig sabihin nito? Hindi naman basta tumubo ka lang dyan sa property na yan, di ba? Paano? Anong pinag-uugatan mo? Bakit mo nasabi na ikaw ang may-ari niyan bagmat at wala kang titulo? Ito ba ay minana mo? So, nasaan ang extrajudicial or judicial settlement of estate? O kung hindi man, nasaan ang affidavit of sole heirship or affidavit of self-adjudication? O kung hindi man, nasaan ang deed of sale kung nabili mo kay Mr. XYZ ang property? O sabihin mo, binigay ito ng auntie ko, donasyon sa akin, nasaan ang valid deed of sale? O kung hindi man, binili ko po ang rights dito. O nasaan ang deed of sale or assignment of rights? No? Nasaan ang dokumento na nagpapatunay na ikaw ay na-acquire mo ang property na yan sa pamamagitan ng legal na pamamaraan. Usapang Legal. Na hindi ka tumubo dyan, na parang kabute, o hindi ka pumunta na lang dyan at nag-trespass ka. Magandang gabi sa iyo, Ricardo Messina. Magandang gabi din sa iyo, Jody Zay, Mirna de la Cruz, Irene Almodovar, Chons Arceo, Moon Beats, Joseph Abalos, Dante Reyes. Gayon din sa iyo, Tita Ami Miraflor Garcia at Angelina Palikbar. Magandang, or Paklibar. Abay, bulol pala talaga ako. Paklibar. Magandang gabi sa iyo. At syempre, Mami Belen Rivera, Jerry Sumungisay. Usapang Legal. Si Ricardo Messina, good evening po, attorney. And sa lahat ng nanunood din sa ating Usapang Legal, I have only one inquiry. Ang sakahan po ba na bigay na ng gobyerno noon pang panahon ni Marcos ay pwedeng ipatitulo at dolphin? Anong ibig sabihin yun? Ng isang kapatid, anong tawag doon? Baka solohen, no? Kung halimbawa po bigay po ito ng gobyerno, syempre, yun pong award ng gobyerno ay parang equivalent na din po sa titulo. No, yung patent na ganito, yung patent na ini-issue ng gobyerno. It has a force and effect of a title. Usapang. Now, as to yung question po ninyo, kung hindi ko kasi naintindihan kung ano yung dolphin ng isang kapatid. Solohin, you mean? Pwedeng solohin. Kung ito po halimbawa ay award sa magulang. Kapag ka po namatay ang magulang, magmamana po, hindi sinosolo lang ng isang kapatid dahil ito po ay share, no? Share po ito ng mga anak ng mga compulsory heirs. So paghahati-hatian po nila. Usapang Legal. Pwede bang mag-advance ng bayad? Yes, yung iba kadalasan po pinapayagan pero hindi
kasing haba ng 5 taon. Bakit? Kasi may mandato po sa BIR na mag-review from time to time ng valuation ng property. Kaya hindi rin sila pumapayag na tawag doon, maramihan sa mahabang panahon. Ditas, magandang gabi. So, sabi niya, wala po sa FB Live, kaya sumunod ako dito sa YouTube. Ay, thank you very much. O, tama nga, Solohin, hindi Dolphin. Miller editor. Sabi niya, attorney, Mike, ito yun na pa yan, yung magbayad ng amilyar. Usually 3 years ang inaalaw nila dahil nga po yung obligasyon ng pagre-review ng valuation. Kaya syempre, hindi pa rin pinapayagan ng ganun katagal. Usapang Legal. Okay, next, meron pa tayong next question. Yan. Ito po ay mahaba-haba. No? Attorney, itatanong ko lang po sana yung tungkol sa lupa sa property na minana ko mula sa mga nag-ampon sa akin. Bale, magkasunod po sila namatay. Noong 10 years old pa lang po ako. Ang kapatid ng adoptive father ko ang nag-asikaso ng properties kasi bata pa po ako. Lately ko na lang po nalaman nang mamatay ang tita ko ang tungkol sa mga properties. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakuhanan po nila ng tax deck ang properties under ng name ni tita. Nakakuha po ako ng adoption papers ko. May hawak din ako na notarized last will and testament at certified true copy ng title na nakapangalan pa sa adoptive parents ko. May habol pa po ba ako sa mana ko? Ano po ang pwede kong gawin? Usapang Legal. Alam niyo po ito po ang kagandahan ng sinasabi ng ating nagpadala ng mensahe ay meron siyang title. No? Take note po na kapag ang property ay titled, kahit ilang dekada pa yung tirhan ng sino mang Poncio Pilato, mananaig at mananaig yung Torrens title. Ayan. Usapang Legal. Ang sa ganito pong sitwasyon, no, na merong title, kahit pa ma-issuehan ng tax declaration, pinakamaganda pong tingnan, ano ang pinag-ugatan? Bakit? Kasi panigurado ko, kung may titulo yan sa pangalan ng adoptive parents mo, ibig sabihin, meron niyang tax declaration sa pangalan din ng adoptive parents mo. So nangangahulugan, para mailipat yung tax declaration under sa pangalan ng tita or tito mo, meron niyang pinag-ugatan na dokumento. I-trace mo ito. So, anong pinag-ugatan? Paano nailipat ito? Magre-reflect at magre-reflect chat doon. Usapang Legal. At ang kasunod na niyan, sinupin mo ang lahat ng dokumento at personal ka nang magkonsulta sa abogado. Bakit? Hindi sapat yung sa ganitong forum lamang dahil ito ay magiging actual na kaso na later on. Kung sakasakaling hindi nila ibabalik, I would assume hindi nila ibabalik ang property dahil may intention na talagang ito man ay kinamkam lang at wala namang sale or whatever. So ibig sabihin, kinamkam, may interest talaga sa property and therefore kailangan mong proteksyonan ang iyong karapatan. Hindi iiral yung prescription dahil may title kayo sa property kahit pa inoccupy nila ito. Usapang Legal. Maganda na meron kang valid, meron kang valid adoption. Bakit kanyo? Kasi automatic Pag walang ibang anak, yung may-ari ng property, walang anak na legitimate or illegitimate. At yung halimbawa ay simulated yung adoption or inaruga lang, hindi dumaan sa legal na proseso, default po na magmamana ay yung mga kapatid noong namatay, sina tito at tita mo, and therefore talagang napakahalaga, ang key mo dito ay syempre ay yung adoption papers mo at maganda na merong will. Ang tanong ko sa iyo, na ipaprobate ba itong will na ito, at kailangang
maipresenta mo din at mas kumbinsi mo din ang korte na validly executed itong will na binabanggit mo. Usapang Legal. Kailangan mong ipaprobate ito ha. Anong ibig sabihin nito? Kailangan mong maipaaprubahan sa korte para patunayan mo na ito ay naayon sa mga formal requirements ng batas. At para din masabi doon, hahanapin mo din yung mga testigo dyan, no? Kasi kapag notarial, sinabi mo notaryadong will, so ibig sabihin yung una, pakita mo yung mga witnesses, 3 witnesses, kailangan mo ding maipresenta sa korte yung notary public na yung nagnotaryo ng dokumento na yan. At kailangan mo silang kasama sila sa mga magte-testify pabor sa'yo. Usapang Legal. Okay. As to habol, you have the documents. Kailangan mo lang malaman yung iba pang mga circumstansya kung paano na ilipat sa kanila ang property, no, ang tax declaration. So best to consult a lawyer dyan sa inyong lugar. Ayan. Next question please. Usapang Legal. Attorney, tanong ko lang kasi may nagbenta ng lupa na hindi naman sa kanila at nagtanim po sila ng puno ng nyog. So ngayon po inangkin na ng buyer ang lupa. Nasa akin po ang tax deck na nakapangalan sa papa ko na namatay na. Bali, solong anak po ako. Ayan. Ito po yung, by the way, napakahalaga po. No? Yun po kasing buyer in good faith. Medyo sa mga unregistered land. No? Hindi po siya basta-basta nag-a-apply sa mga unregistered land. Kapag tax declaration lang, ibig sabihin unregistered under the Torrens system. So, ibig pong sabihin, yung caveat emptor. Anong ibig sabihin ng caveat emptor? Warning, no? Buyers beware, no? Ibig sabihin, hindi ka basta-basta makikipag-deal doon sa property, lalo pa ito, no? Merong tax declaration, no? May tax declaration under sa pangalan ng papa mo. So ibig sabihin, dapat yung buyer niya nag-due diligence na, ito ang tax declaration nandito sa pangalan ng ibang tao, ikaw ang nagbebenta, anong kapangyarihan mo? So hahanapin ngayon, sino ba ang tawag doon? Sino ba ang nakaposisyon diyan? Nasaan na itong taong ito? O kung itong taong ito ay wala na, nasaan ang mga anak nito? Asan na tagapagmana nito? Ayan. Usapang Legal. Best magpunta po kayo doon sa barangay, no? Pumunta po kayo doon sa barangay dahil yun pong taga-barangay ay magfa-facilitate ng pag-uusap ninyo ng kabilang partido. Usapang Legal. Okay, next question please. Attorney, good day po. Maraming salamat po sa mga information na sinishare nyo po. Marami po kami natututunan regarding po sa kaso namin sa lupa. Kalaban po namin mayroong title na kuha 1979. Nakatira po kami sa lote ng almost 35 years na. Ano po ang dapat namin gawin? Salamat po and God bless you. Okay. Sana po ay mabalik kayo sa daily. Okay. Maraming salamat po. Unang-una, yun pong, nawala ako doon. Kasi kung ganito po ang sinasabi ninyo, 30 information, okay, kalaban, ay ibig sabihin po may kaso na ito, nakatira sa lupa, almost 30 years na, dapat gawin, salamat po, okay. Kaso, kalaban po namin, merong title na kuha 1979 pa. 35 years, 1979 hanggang ngayon. So, ibig sabihin, 40 plus years na. Mas nauna po sila sa inyo, no? Nauna pa sila may title sa'yo. Kayo 35 years pa lang kayo na nandyan sa property. Ano ba yung pinag-ugatan ng pagtira ninyo dyan sa lupa? Kasi, nauna na po sila nagkaroon ng titulo sa property. Kung 35 years pa lang kayo, 2025 ngayon, 1990.
Oh, 1990. 1979 pa kamo sila dyan. May title. So, ibig pong sabihin, ano ang pinag-ugatan, ano ang nagbigay sa inyo ng karapatan dyan na tumira dyan sa property na yan? Usapang Legal. Pasensya na po hindi po ninyo magugustuhan ang sagot ko. Maliban po kung may ipapakita kayong dokumento ng valid na claim or ebidensya na hindi totoo or peke o na peke yung title nila, mas lamang po sila dahil merong titulo. Mas nauna pa rin sila at kayo po ay nakitira lang doon sa property. Hindi po mananaig na nakatira na kayo dyan ng matagal. Hindi po mananaig ang pagtira ninyo dyan ng matagal doon sa title na hinahawakan na nila ng mas matagal pa kesa sa inyo. Maliban na lang kung meron kayong dokumento na nagli-link doon sa title nila at sa inyo or doon sa original na may-ari bago pa man sila magka-titulo ng property or kung mapapatunayan ninyo na peke ang kanilang dokumento. Usapang Legal. Si Ephraim Filosofo ay nanunood sa atin. Maayong gabi mga taga-Tagum City, Davao del Norte. Daghang salamat. Thank you very much. Maayong gabi kaninyong tanan. Ditas, magandang gabi din sa iyo. And Ricardo Messina. Usapang Legal. Attorney Jason Nerias, good evening po. Paano kapag patay na po ang may-ari ng lupa na binili namin? Wala kami ibang evidence ng bentahan kundi resibo na natanggap ng apo niya na nagmana ng lote which is yung apo na rin ang nagbenta sa amin. Namatay na rin po yung apo na nagbenta sa amin. Nakatayo na bahay namin sa lote pero hindi namin mapagawa ng deed of sale. Pwede ba kaming magbayad ng emilyar para maging dagdag possession sa amin ang lote? Usapang Legal. Si Jason ng Mugpog, Marinduque. Ay, magandang gabi po dyan sa inyo sa Marinduque mga kabayan ko. Kumusta po dyan sa Marinduque? Yung bentahan, isa po sa mga pruweba ay isa po sa maaaring gamitin ninyong patunay ng naging transaksyon ay yung acknowledgement receipt. Yun nga nilaang po, Jason Nerias, kailangan po ninyong makipag-coordinate doon sa mga naiiwang apo sa tuhod, apo sa alak-alakan, para siyang mag-execute sa inyo ng registrable document. Yun po ang maaari ninyo. But as to kung may magagamit kayong ebidensya, yes, magagamit po ninyong ebidensya yung acknowledgement receipt or patunay ng pagkabayaran doon sa property. Usapang Legal. Doon kayo mag-uumpisa. Kung hindi po makikipag-ugnayan sa inyo o hindi makikipag-cooperate yung kanya mga tagapagmana pang ilang henerasyon na yan, pwede po kayong magsampa ng petisyon sa korte para sa execution, specific performance for the execution of a registrable instrument. Usapang Legal. Melvin Letrodo, magandang gabi, maupay nga gabi. Tama ba ang Bisaya ang waray ko? Damo nga salamat. Watching from Barangay Katipunan, Santa Fe, Leyte. Usapang Legal. Maricor Angeles at Aldos Villamater, Harold Del Rosario, ganyan din sa iyo Kenneth Arevalo, Irene Almodovar at maraming iba pa. Kunti lang ang nanonood sa atin tonight. Sira yung DZRH News na Facebook page. Ay, sad. 'Di ba? Pero pwede po ninyong i-share para pwedeng balikan ng ating mga kababayan yung ating discussion tonight. Ayan. Next question please. May lupa kami. Sa lolo ko pa naka-tax declaration. May part na inangkin sa mga kapitbahay namin. At pinatayaan nila ng bahay kahit sinaway na ng mother ko nung umuwi kami. Pero pag alis namin, pinatayaan din pala. Ano ang gagawin namin? Punta kayo sa barangay. Usapang Legal. Pupunta po kayo sa barangay. Kailangan lamang malinaw yung boundaries, yung pagitan. Kailangan meron kayong dala na una, kung ano man ang dokumento ng pagmamayari niyo, tax deck o kaya yung inyong title.
Pagkatapos, asaan yung mapa niyan? Kasi makikita dyan ano yung sukat, no? So, asan yung mga pagitan? Andito ang muhon, no? So, ibig sabihin, yun mapatutunayan po ninyo. Pagkatapos, sabihin nyo, lumagpas ka sa property ko. At inangkin mo o sinakop mo yung portion, umalis ka dyan, no? At dahil sinasabi po ninyo na ito ay nasabihan na ninyo, no? Nasabihan ninyo, oy, huwag kayong magpatayo dyan, amin yan. Pero sinubay pa din, pwede po ninyo itong ipagiba. Huwag po kayang manggigiba, ha? Ipasabi po ninyo sa barangay. Ipagiba, kung hindi man, later on, kapag sumubay pa din, wala nang, pwede ninyong angkinin yung portion na nandun, assuming na pwede maiwalay ito, no? Pwede po ninyong angkinin na walang anumang bayad sa kanila. Bakit? They are in bad faith, builder in bad faith. Usapang Legal. Pwede din naman kung malaki na yung sakop nila, pwede ninyong ibenta sa kanila, pilitin ninyo kung gusto nyong ibenta. Mahal-mahalan nyo na rin. Maningil na din kayo ng danyos perwisyo. Bakit? Matigas ang ulo nasabihan na hindi sa kanila, sinasakop tawag in bad faith or pumasimple pa, pinaalis lang kayo kundi nagtayo na lang din doon agad. Talagang in bad faith. Usapang Legal. Next question please. Marami-rami po yung mga questions. 30 years na po ako sa lupa ko. Pinasukat ko na, tiningnan na din ng Penro, Provincial Environment and Natural Resources Office yan, Penro. Wala pong di. Marami pong umangkin to, nagkabarangay na po. Pero wala silang nagawa dahil wala din po silang pinanghawakang paper. At ako naman ang nagsasaka. Attorney, may humaharang po para ako ay makakuha ng titulo. At di rin ako makapagbayad ng tax dahil kilala ng umaangkin ang nasa office or nasa posisyon siguro ito. Yan. Usapang Legal. May mga requirements po kung ay kagaya niyan, wala pang tax declaration ever. No? May mga requirements po ang batas. Kapag una pa lang kayo mag-a-apply ng tax declaration. Unang-una siyempre, no? Kailangan ninyo ng affidavit. No? Hindi po affidavit affidavit. No? Marami-rami po yung requirements. By the way, itong nag-message na ito, sagutin ko na lang po sa Tuesday. Dahil ang itatalakayin po natin sa Tuesday ay paano yung paumpisa pa lang na mag-a-apply ng tax declaration. I-next na natin, RHTV. Thank you very much. Usapang Legal. Hello din sa iyo, Joseph Abalos. Ayan. Next question, please. Attorney, tanong lang ako about sa lupa na mamanahin naming mga apo. Ang lolo at lola, patay na. May 5 silang anak at patay na din po silang 5. Ang lupa ay tax declaration lang, no title, hindi pa na-subdivide ang lupa. Paano namin mga apo ipa-subdivide ang lupa? Pwede hubang ma-direct sa pangalan naming mga apo ang tax declaration kung sakaling na ma-subdivide na ito? Yan po lang. Yan lang po. Salamat po and God bless. Thank you very much. Usapang Legal. Ang sinasabi po nila, ang sinasabi po nila ay patay na lahat, no? So 5 po ang divided by 5 ang property. Paano ninyo gagawin? Siyempre, unang-una, kailangan po ninyong mag-engage ng surveyor, geodetic engineer. Para saan? Para ma-partition. Kaya lang, kung 5 yan, 5 magkakapatid, pagkatapos lahat yan ay patay na, hindi lang yan divided by 5. Bakit kanyo? Kung 5 magkakapatid, assuming na tawag doon, na hindi lang isang anak ng isa sa kanila. Say for example, 5 kakapatid. Si panganay, merong isang anak. Si pangalawa, merong 2 anak. Si pangatlo, merong 3 anak. Si pang-4, merong 4 na anak. Si pang-5, merong 5 anak. So, ang mangyayari po dyan, divided by 5, pero yung 1/5 doon, yung 1/5 doon, 5 ang maghahati, yung isang 1/5, 4 ang maghahati, yung isang 1/5, 3 ang maghahati, yung 1/5, yung 2 ang maghahati. So, ganun. Yung 1/5, masusolo ng isa. So, yung dami at yung sukat ng kada isa na share ng mga tagapagmana ay nagva-vary according to ilang magkakapatid yung per
yung ilang magkakapatid or ilan ang anak ng bawat isa sa mga original na tagapagmana. Usapang Ligal. But just the same, mag-uumpisa kayo sa pag-engage ng geodetic engineer. Ayan. So, ang tanong ninyo, pwede ba, attorney, na diretso na sa amin? Pwede naman po ito. Pwede po ito. Pero, yun pong mga buwis. Wala talaga tayong lusot. Yung pong mga buwis, yung pag-transfer doon mula sa lolo't lola sa mga magulang nyo, pagkatapos yung transfer doon sa inyong mga apo na ni na lola at lola, ay iba pong usapan yun. At dahil wala na po ang estate tax amnesty, yun po ang magiging problema. May kalakihan po ang halaga nito. Usapang Ligal. Tama daw ang ating pagbigkas ng maupay. Maayos sa Bisaya. Damo o madaming salamat, Otro. damo nga salamat, mga taga Leyte. Next question please. Attorney, may lupa po ang magulang namin at titulado sa pangalan ng tatay at nanay namin. Kaya lang po, may pakarehas? May pakarehas na name at apelido ang tatay ko. Pumosisyon sila sa lupa namin kasi nasa Manila kami. Sinira nila ang kandado sa bakod pati hindi ko naintindihan. Tapos binenta po nila sa ibang tao. Ano po ang pwede namin gawin? Maraming salamat po. Usapang Ligal. Kapangalan ng tatay nyo, imposible naman pati yung asawa kapangalan ng nanay nyo, di ba? So malamang feeling ko sinira kaparehas ang name, pumosisyon sa lupa, sinira ang kandado. Okay, sinira ang kandado, may element of, ang tawag dito, may element of violence, no? So ibig pong sabihin sa revised penal code po, no, sa ating criminal law, may tinatawag pong usurpation of real rights in real property. Pag ito po ay kasong kriminal at pwedeng makulong ang sino mang gumawa nito. Malaki din po, parang nasa 100,000 or maybe more yung fine dito sa kasong ito. Pero yung as to recovery, pwede po kayong depende kung gaano nakatagal, kasi ang sinasabi po ninyo kapangalan lang ng tatay ninyo, pero I'm sure hindi magkapangalan ang nanay niyo, nakapangalan sa tatay at nanay, di ba? So ibig pong sabihin, wala din naman na binanggit na nagkaroon ng pagtatransfer ng title or anumang dokumento. So pwede po kayong magsampa para po sa recovery ng possession, kung lagpas na pong 1 taon, action publishana or recovery of possession. Mag-coordinate na po agad kayo sa lawyer. Usapang Ligal. Attorney, what if yung adoptive child was not legally adopted, no papers? Can they be an heir and claim the property of adoptive parents? DY, no? Kung halimbawa po walang will, no? Walang will at wala ring legal na adoption ang nangyari, ay wala po siyang makiklaim. Lalo na kung i-entra na kaagad. Lalo na po kung i-entra na kaagad itong mga ibang compulsory heirs o kaya naman yung mga collateral na relatives. Assuming, say for example, halimbawa po ako ay mamatay. Halimbawa lang, dadating tayo dyan. Halimbawa po ako ay mawala na. Meron akong inalagaan na bata. Pero hindi ko naman siya legal na inampon. So dahil ako naman po ay single, wala naman po akong asawa at wala naman akong ibang anak, hindi po magmamana. No? Kahit sabihin ko pang, anak, sa iyo na lang yan. Pag ako ay nawala, hindi po niya mamanahin yung proper na ito na naiwan ko, maliban na lamang kung meron akong valid will na nagsasabi sa kanya ko ibinibigay ang aking mga ari-arian. Dahil kapag ang mga kapatid ko, may claim po sila sa property, bilang sila na ang susunod kong tagapagmana. Bagaman at they are not compulsory heirs, automatic po kung walang compulsory heirs, ang mga collateral relatives hanggang doon sa mga kapatid ko, sila po ang magmamana. So I hope that answers your question, Elaine Heraldez. Thank you very much for that wonderful question. Usapang Ligal. Magko-commercial po muna tayo sa atin pong pagbabalik. J.Ann Hacolbe, sasagutin po natin ang inyong question, and of course, Ma'am Magdalena Martin sa amin pong pagbabalik. Diyan lamang po kayo.
Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik pa DZRH News kasama Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin tungkol sa tax declaration. Merong question dito. No? Ay, ito muna ang sasagutin ko kasi si Ma'am Magdalena Martin. Matagal na itong naipadala, August 21 pa. Sabi niya, awarded na sa amin ng loteng kinatatayuan ng aming bahay sa City of Manila. Gusto kong magbayad ng amilyar. Nagbabayad kami ng bahay po namin. Pero hindi po kami sinisingil ng City of Manila. Actually, kung hindi kayo sinisingil, hindi naman talaga kayo sisingilin basta-basta. No? Maliban na lamang kung naka 36 months na. Tatanggap po kayo ng notice of delinquency. No? Tapos noon, isusubasta na. Pagka hindi pa rin kayo nag-comply. No? Doon sa period na sinabi doon. But kung halimbawa pong hindi alerto yung city assessor, pwede po kayo magbayad anytime. Maliban na lamang kung hindi pa subdivided yung property. Hindi pa subdivided yung, sabi po kasi dito, medyo may kahabaan po kasi, no, question ni Ma'am Magdalena. So kung hindi pa po subdivided ang property, kailangan po ninyong bayaran ng buo. No, yung buong property na ito, no, hindi po pwedeng portion ko lang babayaran ko pero hindi pa pala subdivided. Ngayon, kung subdivided na ang property, pwede na po ninyong bayaran. Ang importante lang po, ma-issuehan or ma-applyan na ninyo ng tax declaration yung property na inaward sa inyo ng gobyerno. Usapang Legal. Ngayon, as to your next question, na meron pong nag-encroach, no, doon sa property na inaward ninyo ng inaward sa inyo ng gobyerno, dumulog po agad kayo sa barangay. Ngayon, kung ang sinasabi po ninyo, pinatituluhan, halimbawa daw na mapatituluhan yung property na inangkin, nasa inyo inaward, nasaan na po yung kopya ng pagkaka-award sa inyo? Ipa-annotate po agad ninyo doon sa title, doon sa Register of Deeds. Dahil, no, yun pong property na ito, kapag ka itinransak noong kung anumang paraan, no, kung paano niya nakuha, napatituluhan yung property nito, kapag ka ito po ay itinransak to a third person or buyer in good faith, medyo delikado po kayo. Mahihirapan na po kayong maghabol. Usapang Legal. Paano po, sabi ni Motobike, paano po yung inampon mo ang apelyido na po ay apektado mo? Ano yung ibig sabihin nun? Hindi ko masyadong naintindihan. Evangeline Lubao, magandang gabi. ENM, paano attorney yung bata inampon na gawa nila ng birth certificate ng kanilang anak mula pagkaanak? Legal po ba manahin yung bahay at lupa kahit ampon legal na angkinin nila ang bahay at lupa? Ano yun? Kung legal po yung pag-aampon, no? Karapatan po nung ampon na ang magmana sa mga nag-ampon sa kanya. Isa po ito sa magagandang epekto ng pag-aampon. So, kaya nga po binanggit natin na ang isang batang inampon ng legal ay mas malaki, mas mataas ang karapatan, no, in terms of manahan kaysa sa mga illegitimate or non-marital children o mga anak sa labas. Usapang Legal. Marcelo M., magandang gabi sa iyo. May mga questions pa. Next question please. Attorney, nakatayo po bahay namin sa hindi po namin lupa. Pero 30 years na po kami dito at nagbabayad din po kami ng rent ayon sa ani naming produkto. Wala pong titulo yung lupa, tax declaration po meron sila at hindi po sila nakatira dito at hindi rin po sila pumupunta. May karapatan po ba kami sa lupa at may kakayanan po bang kumuha ng panibagong tax declaration? Unang-una, kasi ito po kapag ka po sinabi nating possession in the concept of an owner, wala kayong ibig sabihin, wala kayong ibang kinikilalang nagmamay-ari nito. The fact na nagbabayad po kayo ng renta sa ibang tao na kinikilala ninyo na may-ari, dahil unang-una, no, bakit kayo magbabayad kung kinikilala o kung inaangkin ninyo na sa inyo? So ibig sabihin, wala kayo sa pamomosisyon in the concept of an owner and therefore, hindi po kayo maaaring makapag-apply ng tax declaration o kaya ay mag-apply ng titulo sa property because you are not, kahit pa 100 years na kayo dyan na nakatira, kung ito pong may ibang nagmamayari, kahit pa tax deck lang ang hinahawakan niya, the fact na nagbabayad kayo ng rent,
ay ito po ay ini-expressly ina-admit ninyo that you are not a possessor in the concept of an owner dahil may kinikilala pa kayong ibang nagmamay-ari ng property. Usapang Legal. Nakabili kami ng taga Negros Oriental. Paano kung nakabili kami ng lupa na mother title? Meron kami deed of sale. 8 years na kami nakatira sa lupa at patay na ang nabilhan namin. Pero pumunta dito sa isa daw sa tagapagmana at ang nabili daw namin ay portion nila. Hindi pa po subdivided ang lupa. Ano po ang pwede naming gawin? Pinapaalis na po kami. Ayan. Ito po bang sabi ninyo nakapirma sa deed of sale at 8 years na? Lahat po ba nakapirma? Kasi ito po yung danger talaga kapag bumili kayo ng hindi pa partitioned or hindi pa subdivided na property because ibig sabihin wala pong designation o lot 1 to lot, say for example, 5 magkakapatid, tagapagmana, wala lot 1 to 5. Inoccupy nyo na, pinatayuan nyo ng lot 3, hindi pa pala na-designate sa kada isang tagapagmana kung which part ang kanila. Yun ang magiging dilema. Ang pinakamaganda po dyan, makipag-usap po kayo sa lahat ng mga tagapagmana at sabihin niya, pwede bang ito na lang ang i-assign ninyo dito sa taong namatay na ito dahil since nakaposisyon na din kami dito. No? So, yun ang pinakamainam po na gawin po ninyo. Usapang Legal. Naubos na po ang oras sa ating, ang bilis ng oras, ano? Thank you very much sa mga taga-gagalangin, Tondo, Manila at yung iba pang hindi ko nabasang questions. Pasensya na kayo ha. Magsama-sama po ulit tayo sa Tuesday. Pag-uusapan po natin tax declaration pa din, yung paunang or pasimulang pag-apply ng tax dec sa property. Paalala mo sa akin, Gael ha. Alam mo na, tumatanda, makakalimutin. Anyway, nakasama ko po sa kabilang side si paborito ko si Jeric Barreto at syempre mga taga-DZRH TV. Magandang gabi po muna sa lahat ng mga kamag-anak ko, lahat ng mga katuhod, karkaseko dyan sa Buena Vista, Marinduque at syempre pa mga taga Torrijos, Marinduque at taga Buwak, Marinduque. Gayon din sa iyo Ate Lucy Seco, Ate Cathy Seco, Ate Ching Seco Elag at Ate Lily Seco Baradi at lahat ng mga nanunood sa aking mga kamag-anak ko dyan. Ako po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas.